Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Maganda po ba ang umaga ninyo? Ayan po. Mukha nga po dahil masayang-masaya po tayo ngayon, ano? Salamat po sa Ama, naririto po muli ang ating mga kapatid sa Valenzuela Chapter. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Sa tuwing umaga po ano po ba ang sa tuwing ay una nating ginagawa sa umaga? Ano po? Papurit, pasasalamat, tama po. Ganun nga po ang dapat na gawin. Subalit noong pong dating sa buhay po natin, di po nating alam po yun, di po ba? Amen po ba? Amen. Kasi sabi ko nga po, kaya salamat sa Ama na nasumpungan natin siya, na ngayon, alam na po natin na ganun po pala ang marapat. Dahil dati nga po, pagkagising, basta lang maglikpit ng pinaghigaan, gawin na yung aligagana kung ano unang gagawin, kung maglalaba ba, maglilinis, so ano po, di po ba? Pero ngayon po, ano po, nagpapasalamat at nagpupuri po tayo sa Ama, sapagkat yun po ang marapat, dahil yun po ang bilang isang anak ng Diyos, yun po ang ating dapat gawin. Kaya po, sa pagising pa lang po, di po ba, nagpapasalamat po tayo. Tapos po, ano pa po ang dapat po natin pagpasalamat? Yung buhay na pahiram sa atin ng Ama, na sa tuwin ay pag natulog po tayo, paggising natin, eto na naman po ang umaga. Kaya po sa ating gawain, ang tawag po natin kahit po madilim pa hapon na, tanghali man ngayon, gumagabi na po, ang lagi pong bati ng Kapatiran Divine Mercy ay magandang umaga, sapagkat ang nais ng Ama ay sa tuwing meron tayong kaliwanagan at magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay, sapagkat buhay nga po ang Diyos. Amen po ba? Kaya po sa oras na ito, tatawagin ko po muna yung ating may kaarawan upang magpasalamat sa harapan sa ating harapan at lalo na sa ating dakilang Ama. Tinatawagan ko po si Melanie Sulit. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Buhay po ba ang Diyos? Nagpapasalamat po ako sa Diyos Ama na binigyan pa po niya ako ng buhay na pinahiram po niya sa akin. At nagpapasalamat po ako sa mga tao na gumagabay at mapatnubay po na wala po ang aking ina. Salamat po sa tumatayo pong ina at ama sa aming tahanan. Kaya tatay, marami pong salamat sa mga araw po na hindi niyo po kami pinapabayaan. At sa mga kapatid ko po na talaga pong ginagabayan po ako. Nagpapasalamat po ako kasi po nakarating po kami sa dako na to. Isa pong napakalaking bagay sa aming pamilya po ang makarating po sa dako na to, sapagkat ang dati nga po aming buhay walang pag-uunawaan, wala pong pagmamahalan. Nagsasabi man po ng may pagmamahal, subalit hindi po nararamdaman. Ngunit po ngayon na nandito na po kami sa dambana na to, yung salita pong pagmamahal ay may halo pong gawa. Kaya sa mga kapatid ko po, marami pong salamat. At kay Malu po na hinirang po ng Panginoon na talaga po na kapag po na nadidiliman po uli ako, yung naliligaw po uli ako ng landas, andyan po siya upang gabayan po ako. Na naghahanap rin po ako ng sa aking ina. Subalit, andyan po yung mga pamilya ko po, sila Inda, mga tita ko, na lagi pong gumagabay. Nagbibigay po ng mga magagandang salita upang kami po imulat sa mga magagandang gawa. Kaya po, binabalik ko po ang papurit, pasasalamat ko po sa Panginoon. Binigyan pa po niya ako ng
isang maganda pong buhay na hindi po ang pagmamahal po ng isang buong pamilya ay hindi po masusuklian na kung ano man na kung ano man bagay sapagkat po yung pagmamahal na nararamdaman po namin dito ay iba. Kaya po, tayo po lahat ay magpakatatag lang po. Tayo po ay ayan po talaga yung buhay. Minsan may mga pagsubok. Minsan nga po, gusto mong sumuko sa mga problema na dumarating sa buhay mo, subalit laging nandiyan ang Ama na nagpapakita siyang tuwiran, nagpapadama siya. Kaya po, Ama, maraming salamat po sa bawat araw na ibinibigay niyo po sa amin. Hindi man po namin kapiling ngayon ang aming tatang, subalit andyan pa rin po siya sa aming puso. Na kung pag-isip ko nga po sa umaga, siya po yung unang-una ko pong naisip. Sapagkat nung po, kaalaman ko po na nabubuhay siya. Ang sabi po niya sa akin noon, lagi mong tatatagay sarili mo. Wala man ang iyong nanay. Subalit nandyan lagi yung inda mo. Mamahalin niyo siya. At mga tita mo, ako pa paano galangin mo sila. Kaya po kanina po habang dumudulog po ako, na naaalala ko po siya. Yung pong nararamdaman ko po na ito, hindi po lumbay. Ito po isa pong kagalakan na talaga pong binigay po sa akin ng Ama. Nasa pag-isip ko nga po sa umaga, pagbati ng magulang mo, mga kapatid mo, ramdam na ramdam ko po yung pagmamahal na kahit kailan hindi ko po naramdaman. Kaya po, yun lang po at maraming pong salamat. Salamat sa iyo, Melanie. Totoo po yung binahagi niya na kasi nga po nung bago po ako sa kanila, nasilayan ko nga po yung, siyempre bilang wala pa po sa mundo na nasumpungan ng Ama, mga bata pa po, hindi po maiwasan yung medyo may tampuhan sila, may mga hindi pagkakaunawaan na wala pong, kung may namamagitan man po, pero hindi po ganun kalalim yung pagpapaliwanag at hindi po yung sila masyadong hirap po yung damdamin na pag nasaktan. Di po ba pagbilang pagkatao, pag nasaktan ka talagang, di wag niya akong bati, parang ganun. Pero ngayon po, dahil po nasumpungan nilang Ama dito sa dakong ito, sa pakikinig sa araw-araw ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunching, ninamnam nila yung mga salitang yon at yung pag-ibig na kahit na nasaktan ka, kailangan mo pa rin magmahal at mahalin yung nanakit sa'yo. Yun nga po, ngayon, dahil nga po yung isang kapatid, bali, dalawa po yung kapatid niyang ate niya na salamat sa Ama, hinirang ng ating Ama na bilang alagad. Kasama na rin po kami nila ng pinsan niya, sila Berhel, sila Jay, at ako po yung tita niya, saka yung Marisa. Salamat sa Ama, marami po kami sa pamilya na hinirang ng ating Ama. Kaya, wag kang mag-alala, Melanie, dahil alam mo naman na ang Diyos ay buhay, nasumpungan mo na siya. Alam ko naman yung galak mo ngayon ay galak na iyak ng kagalakan, hindi na lungkot. Kasi walayo po yung ina nila, ang tanging kasama nilang kanilang tatay. Kaya yung sinasabi niya po si Tatang na yung biyanan ko nga po, na ganun po siya talaga, mapagbati po si Tatang. Parang kung titingnan nyo lang po masungit, pero mabait po yung biyanan ko pong lalaki. Yung kala mo lang mas strict, yung stricto niya po nasa tama pong lugar na inaayos niya lang po yung mga apo niya. Gusto niya nga po yung magmahalan yung mga apo niya, yung mga anak niya, na gusto niya yung intact po talaga at lalo na yung may takot sa Diyos, sa ating Ama. Palakpakan po natin buhay na Diyos. Ngayon po, tatawagin ko po ang ating kapatid na nagmula sa ating Valenzuela chapter upang magpasalamat sa anumang pagdalisay, pagsubok sa buhay na sa kanilang pinagdaraanan. Subalit, dahil nga po nasumpungan ng Diyos na buhay, patuloy po siyang lumalaban na sabi nga po kung pagpapakabilang tao po, mahirap po, pero
Dahil nga po alam natin na hindi po tayo pababayaan ng Ama, na laban lamang po ng laban sa mga pagsubok pinansyal, material man yan, kung anong bagay, o kahit po karamdaman. Sapagkat kung may dumaang mang bagyo, darating at darating po yung panahon na huhupa pa rin po ito. Kaya tinatawagan ko po ang ating kapatid na Rose Francisco upang mabahagi sa ating harapan. Magandang umaga po sa ating lahat, sa Ama, sa mga alagad, lalong-lalo na sa aming Ate Nora. Papasalamat lang po ako. Kung hindi dahil sa nagkaroon ng karamdaman yung anak ko, hindi ako makakarating dito. At lugmok na lugmok po ako sa paghihirap. Maraming pagsubok sa buhay. Pero ngayon po, mukhang hindi ko masabi. Sa dating buhay ko po, hindi ako marunong ngumiti. Siguro sa sobrang bigat. Pero ngayon po, okay na po. Hanggang dito na lang po. Salamat po kapatid sa mahabang binahagi mo. Nagalak po kayo sa bahagi niya, di po ba? O, kahit po kaunti, pero may laman po yung binahagi niya sapagkat lahat po tayo, meron po tayong kanyang-kanyang pagdalisay eh. Nasisilayan lang po natin yung kapwa niyo na masaya, pero dahil nga po masaya, pero sa kabila no, meron mang pagsubo, pero kailangan pa rin po maging masaya kasi kailangan mag-isang halimbawa po tayo eh. Amen po ba? Tulad po ng mga kapatid kong alagad, wala po kayong kaalaman, kahit po hinirang na alagad na po kami, meron pa rin po kami makapagdalisay kasi tao pa rin po kami, meron pa rin po kami nararamdamang karamdaman, kasi taong lupa pa rin po yung katawan natin eh, kahit paano po, meron pa rin po talaga. Kaya lang, kailangan pa rin pong kumapit sa Diyos. Amen po ba? Sapagkat sino po ba ang dakilang manggagamot? Di po ba ang Diyos, ang Kristo? Oh. Kaya po, talagang kailangan lamang po magpakatatag po tayo. Kaya ngayon po, mayroon pong mag-aalay ang choir ng awitin na nawa po ay makagustuhan po ninyo at alay po natin sa ating Ama. Tinatawagan ko po yung mga kapatid kong choir. Palakpakan po natin Diyos na buhay. Okay, isang magandang umaga po sa tanghaling ito at ang awitin po namin ay hinahandog po namin sa inyong lahat. Nawa po ay makapagdulot kami ng karampot na kasiyahan sa inyo.
Maraming salamat po. Okay. Salamat po sa ating mga kasamang choir. At ngayon naman po, dahil ang tema natin ay pasasalamat sa ating Panginoon. Nais ko lamang pong magpasalamat sa ating pong mga kasama. Noon pong na kami po ay nag-mission sa lugar na malayong lugar ng Bicol, pinasasalamatan ko po yung pong ating mga kasamahan na sa hindi po inaasahan, nagkaroon po ako, doon po ako inabutan ng trangkaso, doon po ako inabutan ng sakit, sa kasulukuyan po ng aming pagmimisyon na mahal na Apo Kunching. Subalit salamat, purihin at pasalamatan ng ating Diyos sapagkat pagkayari po ng misyon, doon po ako inatake ng pagkakasakit. Nagamit pa po ng ating Panginoon para makaawit, makapagpuri sa Kanya at nagamit pa rin po para makapaggawad ng bendisyon ng aking mga kamay. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay. At siyempre po, pinasasalamatan ko rin po yung aking mga kapatid na alagad na nag-asikaso sa akin doon. Si kapatid na Berhel, kapatid na Ana, na sila po yung katabi ko sa tulugan. Sila nag-asikaso sa akin. Sa kapatid na Alan, na talagang bumili pa po yan ng gamot para ipainom lang sa akin at maampat pansamantala yung aking lagnat. Sa kapatid na Mirna Andrada, sa ating pong magkapatid na taga Nabota, si Tita Mayet at saka si Tita Charito, si kapatid na Arlene, salamat po sa inyo kapatid na Vilma, kay Tita Pearl na nandun din po kasama namin. Salamat sapagkat sabi ko nga, inabutan man ako ng karamdaman. Subalit napakasarap po pala na nagkasakit ka man, subalit naging makabuluhan yung iyong sarili. Hindi yung nagkasakit ka lang na dahil sa naulan ka, nagkasakit ka lang dahil medyo ganon, kundi masarap po pala pagka inabutan ka ng karamdaman sa kalagitnaan ng iyong pagmimisyon. Dahil naging makabuluhan ang iyong sarili na nakagawa ka ng mabuti sa ating Panginoon. Kaya po, nais ko pong umawit para sa ating Ama. At siyempre po, para din po sa inyong lahat. Muli, maraming salamat sa aking pong mga kasamahan. Kasalamat din po kay Capstix. Salamat po. Nais ko pong awitin ang awiting ito at gusto ko rin po na sa ating sarili ay makapagnilay-nilay tayo. Ito po kasi ay paborito kong inaawit. Kaya po, pakinggan po ninyo. Maraming salamat din po sa mahal na Apo Kunching sa pag-aasikaso niya sa akin. Siya pa rin po yung nagpuna sa akin. Salamat po mahal na Apo. Ilang ulit mo nang itinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ikaw ang may iniibig. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking linisan, hindi ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo lang, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong
naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musik. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking linisan, hindi ko magagawang lumayo